So yung ginawa mong pag-anunsyo na ang mastermind sa lahat ng kabalustugan sa budget ay si Marcos Jr. ay importanteng testimonya na nagpapakita na tunay na magnanakaw si Marcos at siya talaga ang mastermind ng kabalustugan sa gobyerno. Magandang araw po sa inyong lahat, no? Well, napabalita po ngayon at inanunsyo ng presidente mismo na nahuli na raw po si Zaldico at siya daw po ay nasa bansang Czech Republic. Well, unang-una po, no? Ang pagkakahuli po niya siguro ay dahil nakansilang kanyang passport. Pag nakansela po ang passport ng isang tao, under international law, siya ay magiging undocumented alien and subject to summary deportation. Tayo naman po ay naging kahit paano magkaibigan dahil nga nagsimula ang ating pagkakaibigan nung ikaw ay bata pa. So, bibigyan kita ng legal advice. Ang ginawa mo naman na pag-anunsyo na ang Marcos Jr. ang nasa taas o mastermind ng pangungurakot pagdating sa flood control funds at saka sa pantaunang budget ng DPWH ay isang bagay na po pwedeng magbigay sa iyo ng karapatan na humingi ng asylum. Unang-una, ang sinabi mo ay isang krimen at ikaw ay isang whistleblower. Whistleblower dahil naalalaman mo ang detalye ng ginagawa ni Marcos Jr. at ang kanyang pinsan na si Tambaluslos, pandarambong ng Kabanang Bayan dahil ikaw ay naging chairperson ng Committee on Appropriations. At ikaw din ay malapit ng malapit kaalyado ni Speaker na dahil siya ay pinsang buo ni Marcos Jr., ikaw din ay naging katiwala ni Marcos Jr. So yung ginawa mong pag-anunsyo na ang mastermind sa lahat ng kabalustugan sa budget ay si Marcos Jr. ay importanteng testimonya na nagpapakita na tunay na magnanakaw si Marcos at siya talaga ang mastermind ng kabalustugan sa gobyerno. Dahil dyan, ikaw ay tinatawag na whistleblower. Bagamat wala tayong batas na nagbibigay proteksyon sa whistleblower sa Pilipinas, pag ito namang pagiging whistleblower mo ay magiging banta sa iyong buhay, yan ay basihan para ikaw ay humingi ng asylum. Dahil pag ikaw ay pinauwi sa Pilipinas, sigurado ako, napakalaki ng pagkakataon na manininoy ka, papatayin ka na lang. Dahil ikaw talaga ang kaisa-isahang tao na tumistigo na ang presidente ang siyang nasa ulo. Siya ang mastermind ng kabalustugan pagdating sa pangungurakot ng pondo ng bayan para sa mga infrastructure projects. In fact, ikaw lang ang may personal knowledge na 25 billion o 25% ng 100 billion ang na-deliver mo kay Marcos. Ikaw nga nagsabi tungkol doon sa text message ni Bersamin at ni Marcos Jr. na kinukumpirma ni Bersamin ang pangungulekta ng 25% tongpats o porsyento na naibigay kay Presidente Marcos. Ang gagawin mo lang, hihingin mo sa kapulisan, sa immigration police, na ikaw ay humihingi ng asylum dahil mayroong banta sa buhay mo, dahil ikaw nga ay whistleblower, kaisa-isahang tao na magbibigay testimonya na ang presidente ang mastermind ng kakurakutan sa Pilipinas. At pag ikaw ay humingi ng asylum, automatic, hindi ka na nila o pwedeng mapauwi sa Pilipinas dahil mayroong ang banta sa buhay mo dyan. Dahil ang alam ko rin, talaga namang sinabihan ka rin ng Tambaluslos, Martin Romualdez, na kapag ikaw ay kumanta, papatayin ka. Ngayon, ang pagiging asylum, bibigay lang yan kung ikaw ay ginikipit, hindi lang dahil sa iyong pananampalataya, hindi lang dahil sa iyong politikal na paniniwala, hindi lang yan dahil sa paninindigan, kung hindi kung meron talagang banta sa buhay mo, gaya ng ginawa mo na sinugal mo ang buhay mo nung ikaw ay nagbigay patunay sa kakurakutan ni Marcos Jr. Napakadali humingi ng asylum. Sasabihin mo lang sa pulis yan at matitigil na ang kahit anong extradition proceedings. Pero kinakailangan, hingin mo yan, paulit-ulitin mong hingin yan. Dahil sa ngayon, sigurado ako na ang mga alagad ng bangag ay ginagawa ng lahat ng hakbang para ikaw nga ay mapadeport sa Marili dahil wala ka ng passport. Pero pag ikaw ay humingi ng asylum, hindi ka po pwedeng ma-extradite maski wala kang dokumento dahil yan ay kasama ng karapatan ng non-refuma. Ang karapatan ng non-refuma ay karapatan ng asylum seekers, una-una, na huwag maparusahan dahil sila ay pumasok ng illegal, gaya mo na wala ng passport. Pangalawa, yun ang pinaka-importante karapatan na hindi ka dapat mapabalik sa bansa na linayasan mo dahil sa banta sa iyong buhay. Itong karapatan na humingin asylum ay karapatang pantao. Yan ay nakasaad sa Universal Declaration of Human Rights at sabi ng Korte Suprema, ang Universal Declaration of Human Rights, yung mga karapatan na kabahagi niyan, yan ay batas sa Pilipinas. Kapit lang, Zaldi, hindi ka ng asylum, hindi ka mapapa-extradite, hindi ka nila mapapatay, at hari nawa, sa gobyerno ni Sara Duterte, ikaw ay magbigay ng testimonya para makalaboso panghabang buhay ang Marcos Jr. at Martin Romualdez.